Ilalabas nilang resolusyon sa mga susunod na araw. Tumanggi na muna siyang banggitin kung ano ang posibleng pinakamabigat na kasong ipapataw kay Mojica. Matapos ang dalawang magkakasunod na linggong rollback, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Samantala, siniyak naman ng Department of Energy na dadami pa ang mga charging stations para sa mga electric vehicles sa mga susunod na taon para mabura ang pangambang mauubusan ng battery habang sa biyahe. Pinalitan ni Joshua ng electric vehicle ang kanyang sasakyan na gumagana sa diesel. Paliwanag niya, nakaapekto na sa kanyang negosyo ang patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa ngayon po, yung gasolina po, pataas, bababa. So, naapektado po yung presyo po sa negosyo ko. Kasi ginagamit po pang-service, pang po ng mga produkto. Para masubok ang tatagal ng baterya, sinabak agad ni Joshua ang kanyang electric vehicle papuntang Laguna. Yung unang experience was very wonderful kasi din ako nag-coding sa Laguna. Nagulat ako sa power range na nabawas from 100 na natira na lang. Ayo, boy, come over here. Balikan na yun. So, balikan na po yun. Sa Metro Manila, nagkalat na ang mga charging Wow! stations kagaya nito na sa loob ng mall town. Kaya hindi na umano gaanong issue ang range Over anxiety here. o pangambang mauubusan ng battery. Let's go there. North to South, we're We can find more dedicated players. and, we're very strategic in making sure na meron Oh, so that we can address the Oh. society. oh, Ang ating mga tao bam, balam. because this is really a beautiful technology. Sa ngayon may mahigit 1,000 charging points na sa buong bansa. Target naman Hey, yo, that's ng not Energy cute. na magkaroon ng mahigit 7,000 charging stations Wow! taong 2020. Chill, bro. Iti-trigger Nice na teamwork. natin yung mga provision sa ilalim ng ating EVIDA, Electric Vehicle Industry Development Act, na maglagay Oh, sa mga you scared me, gasolinahan, bro. sa mga parking slots, sa mga pampubliko at pribadong gusali ng Oh, charging oh. stations. Pero Bam, balam. ba ang apat na uri ng e-vehicle sa Pilipinas? Una, nandyan ang BEV o Battery Electric Vehicle. Bro, why are you crouching? Na kailangan i-charge. Meron din You're so dumb. EV o plug-in hybrid electric Bro, so vehicle dumb. na pwedeng gumana sa baterya na kailangan i-charge at gasolina. Iba pa ang HEV o hybrid electric vehicle na pwede sa No. baterya o gasolina at nagcha-charge habang ginagamit ang sasakyan. Ang pang-apat ay LEV o light electric vehicle. Ito yung mga hanggang 50 kilos lang ang timbang, gaya ng e-bike at e-scooter.